5.44 BAXS ang kinita ko sa loob ng isang buwan dito sa terrariums. What's up KG? Welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, sisilipin natin kung after a month is magkano yung kinita natin dito sa terrariums, no? So pag-uusapan din natin, sisilipin natin yung X account ng Axie Infinity para sa mga susunod na at nilang mga update dahil nagkaroon sila ng bagong update ngayon. So titignan talaga natin ngayon dito sa terrariums at tingnan na rin natin yung marketplace, ano nang nangyari lalo na sa mga darating na mga bagong update ng Axie Infinity, no? So tara, silipin muna natin yung nangyari dito sa terrarium. Ayan. So dito makikita natin sa pagpumunta ka sa registry, no? So yung ating ATS Flame ay nadagdagan. Kung tatatandaan ninyo, 355 lang ang ating ATS Flame. So ngayon is 425 na. Pero syempre lahat nagkaroon kasi ng ganun dahil sa mga evolved na parts. So may additional kasi yun na ATS Flame, may dagdag siya, no? Tapos makikita rin natin dito sa Savannah Plat, sa may bandang gilid. So meron na rin nakasulat na 425 na flame, tapos may 0.01 kada oras na BAXS at yung ating natitirang mga global lunium, no? So automatic naman yan na global lunium na yung ginagamit natin. At silipin natin yung ating leaderboard. So sa leaderboard hindi naman ako umangat, no, tsaka bumaba nung nagkaroon ng update. So dito sa bago kasing update na to is tungkol to dun sa mga evolved na parts. So kung meron ka mga axis na mga may evolved na parts, may additional yun na ATS Flame. At yung pa lang ang na-implement nila ngayon, yung mga susunod pa is sa mga susunod na updates pa nila. So ito pa naman parang preliminary pa lang na update nila, no? Version 1.1 pa lang ito. So silipin nga natin yung aking mga axis. Ito yung mga unassigned. So dito tayo sa Savannah Plat. So ito, pinalitan ko na kasi iba kong mga axis dito. So mapapansin nyo, yung halos ginagamit ko lagi sa poison team ko, nandito na rin, no? Lalo na yung mga nilagyan natin, yung mga may mga evolved na parts, no? Hindi ko pa siya masyadong natututukan dahil plano ko sana yung kagaya nitong mga axis na walang mga evolved, meron pa naman ako dito sa mga unassigned, no? Pero sisilipin din natin yung sa update natin sa X, kung ano yung susunod na magiging Ang alam ko meron na rin about sa fortune slips, no? Madam, pwede na rin yun. Yung isa pang excited ako yung sa accessories. Nga lang, sa akin lang naman, no? Sa belief ko lang naman. Yung Axie Terrarium kasi simple staking, no? Yung mga hindi ginagamit na axis or additional para bang income, no, na passive pagdating dito sa hindi siya magganon kalaki. Siyempre ang kinita nga lang natin dito is 5.44 lang sa loob ng isang buwan kasi at ang nire-record ko to ngayon July 17. So June 17 kasi nag-start to. Sabihin na natin na mga July 18 talaga kasi hindi pa naman ganun ayos yung terrarium noon nung na-implemento. Pero sa 5.44, syempre kung kukumputin mo siya sa peso, o 60 pesos ang isa, so 300 pesos ang isang buwan mo, no? Na mostly 20,000 ang pinuhunan mo rito kasama na yung land at yung iba't ibang axis. Kung ang setup mo is kaparehas nung sa akin, 'di ba? Na syempre parehas nung mga axis ko ganun. Nasa 20,000 ang magagastos mo. Pero siguro yun nga, yung binigay nating computation dati na nasa less than 10,000 yung magagastos, siguro mas mababa pa rito kasi sabi ko nga may mga evolved parts kasi ako. So silipin na rin natin yung marketplace about doon, no? Kung may pagkakaiba ba. Sa mga collectible axis wala kasi evolved parts na kasi yung mga collectible axis, kagaya nung nasa back naka dragon naka-dragon na parts, naka-nightmare na parts na siya, so evolved na siya, no? Pero yung mga 2 to 3 na evolved na enhance na, so mas mahal yun ng konti kaysa dun sa mga collectible. Basta yung mga collectible kasi yung mga evolved na yung iba dun kaya yung presyo nila
At sisilipin din natin mamaya, no? So grabe rin na naging competition dito sa ano, no? Pero same lang din na naging competition natin. So ina-expect ko naman na ganito lang talaga yung pwedeng ano yun, no? Kung titingnan nyo talaga sa peso value, sobrang liit niya. 300 pesos sa loob ng isang buwan. Sobrang liit nun, no? Pero kung ako kasi tinitingnan ko siya as ano, utility, no? Magagamit ko kasi itong mga pinafarm ko na BXS para doon sa mga susunod na activity. Kagaya ng pag-evolve, pwede mo siyang gamitin sa pag-evolve ng mga parts, pwede mo siyang gamitin sa breeding, pwede mo siyang gamitin sa yung sa mga codex. So inaabangan din natin yung codex. So iniipon ko lang yung aking mga BXS na nakukuha dito. At least hindi na ako gagastos para doon sa mga ganun lang yung mga requirements sa BXS in the future, no? Kaya malaking okay din naman, lalo na kung player ka, no? Pero sabi ko nga, yung terrarium kasi wala pa talaga siyang kwenta as game. Kasi hindi naman siya game, eh. Wala ka naman nilalaro dito, diba? Naglalagay ka lang ng axe, kumikita, tumutubo. Bibili ka ng land, tumutubo. Ganun lang siya, eh. Simpleng staking lang siya. So kung hindi ka gamer, hindi ito talaga para sa'yo. Pipilitin mong bumuo ng 13 axe, bibili ka ng sobrang daming mga axe, mga mahal na axe. Kung isa lang ang bibilin mo, mura lang, eh. Sabihin natin na nightmare ang natripan mo, no? Pero kung bibili ka ng 30 na ganun, sobrang mahal nun, no? Tapos bibili ka pa ng land. So hindi worth it, no? Kung wala ka na rin namang planong laruin yung mga axe mo or ano talaga dito, hindi siya worth it, no? Worth it lang siya kung ginagamit mo yung mga axe mo at gusto mo talaga mag-participate sa ecosystem. Meron kang sistema na pwedeng maging breeder ka, pwedeng maging sa buy and sell ka, pwedeng player ka, pwedeng nasa leaderboard ang trip mo, or gusto mo lang laruin, no? So sa game pa rin talaga nagbabase. Sa ngayon, kung titingnan yung Axie Infinity ngayon, wala pa ring reason para bumalik yung mga players at mainggan nyo yung mga tao na magsimula sa Axie Infinity. Bakit? Kasi ang Axie Infinity kasi is a game. Lagi nyo tatandaan na kailangan muna enjoyable lang game bago talaga maging profitable, no? Pero kung kagaya nito na income lang ang pinagbabasehan ng mga tao, o kung may nababasa kayo na, uy, kumikita ako ng ganito dito, hindi yun ang hinahype mo yung income, hindi naman yung mismong game. So isa rin naman yun sa binabago nila ng Axie Infinity, no? Ang maganda lang dito, kinonsider lang nila yung mga taong may land, no? At saka yung mga may mga nag-i-stay. Siguro kahit pa paano para at least mabawasan din yung cost, no, ng mga tao, lalo na hirap na rin pumasok sa leaderboard, kailangan mo maging mas competitive pa. So maganda rin naman ito, lalo na kung nakatambay lang yung mga axe mo at may land ka, so gamitin mo na lang sa ganito, okay naman yun, wala namang kaso dun. Ang problema lang, ang terrarium is simply staking lang. Maglalagay ka ng land, axe, kikita, yun lang siya. Pero as a game, wala ka naman na-produce dito, eh. Pwedeng nale-level up mo yung mga axe mo, pero yun lang, sa ngayon, yun pa lang ang utility ng mga axe mo. So nakaka-gain sila ng experience para makapagpa-level up sila. Pero overall, wala. Wala kang item na nakukuha, wala kang na pwede mong gamitin sa ibang game, no? So yun yung ina-expect natin na sana mag-improve pa ang terrarium. Pupunta tayo doon sa ating Ronin Wallet, no? So dito sa ating Ronin Wallet, punta tayo sa marketplace. Silipin natin yung mga lands muna tayo. So mapapansin nyo dito sa owners, no, 3670 na. So nadagdagan na, alam ko nasa 29 yung last nating silip. Ngayon is nasa 36 na. So dumadami na yung owners. Marami na rin bumibili, no. At yung price is, ang bili kasi nung sa akin sa Sabana Plat is $100. So umangat siya ng konti yung presyo niya, no. 20%, no, yung itinaas niya. So $123. Naalala ko nag $80 to, no. Sayang, no, kung nakabili ka sana ng $80. Then pwede mong ibenta ngayon, pwede ka mag-flip, pero ewan natin bakit nandito pa rin yung $123, no. Baka siyempre wala pa rin nabili, pwedeng ito na yung pababa na ng pababa yung presyo. So sa ngayon, kung mag-i-start ka, so $123 yung bibilin mo kung Sabana Plat ang bibilin mo para ma-experience mo lang yung land.
So, pricey talaga. Tapos punta tayo sa mga Axis. Huwag na natin silipin yung Mystic Origin, Mio Corp, hindi mo makatotohanan to eh. So, doon muna tayo sa Nightmare. Ito mas possible pa kasi to eh. Mas fair pa rin price nito eh. So, $36 ang isa. So, kung bibili ka ng 30 nito, sabihin nasa $900 ang magagastos mo, laki din yun. Diba? Kaya talaga nasa ano yun, $900, halos nasa 50,000 pesos na. Plus yung land pa. Pero mas mataas ang TS Play mo, lalo kung puro Nightmare ka. Pero kung kagaya lang ng setup nung sa akin, 6 na ano lang, 4 lang na Nightmare, tapos 2 Summer, diba? So, tapos puro normal Axie na. Kasi ang normal Axie naman, mababa pa rin naman ang presyo. Mga normal Axie ay magkano ang floor price ngayon? 0.72, medyo tumaas pa nga eh. Naalala ko nakakabili tayo ng 0.5, 0.6, diba? Pero tumaas na rin yung presyo niya. Kagaya din ng ano. Yung Japanese Axie, ito, tagal bumaba eh. Gusto ko rin talaga bumili nito eh. $94, tumaas na nga, no? Sayang, dapat pala binili ko din yung $60 dati, 70, no? Pero wala eh. Hinahanapan pa natin ng magandang presyo. Pag $50 yan, sigurado yan. Bibili tayo ng isa para at least kahit paano may Japanese Axie na tayo. Pagdating dito sa Sleeps, so nagkaroon naman tayo ng competition doon. Nakita natin na masulit pa rin yung Nightmare. Kung pagdating, hindi sa Sleeps, pag sa Tias Flame, no? Masulit pa rin yung Nightmare bilhin kaysa doon sa Japanese, lalo na ano, sa in terms sa presyo, no? Sa presyo naman yun, hindi naman sa utility. Pero syempre, pag tinignan mo overall, Japanese Axie pa rin kasi mas marami siyang Sleeps na napoproduce. Tapos silipin na rin natin yung ating mga accessories. Additional din to, may dagdag din kasi to sa XP. Dito ako nagulat kasi tumaas talaga yung presyo niya. Kagaya ng UFO, $20 lang yan dati, alam ko. Yung bat to, $20 na isa. Diba, nasa $8 lang yan, parang ganun lang presyo niya. No? So tumaas din yung presyo ng mga mas ramdam mo yung pagtaas ng presyo sa mga accessory. Yung Batwing, diba? 3.24. Tapos yung mata, ito, 0.6 na siya ngayon. Dati, halos magkano na yan? Magkano lang yan? Parang 0.1 lang ata yung dati, o 0.2, ganun. So, nag-times 3 yung presyo niya. No? So, tumataas naman. No? Mayroon pa rin nakakakita talaga na, pero still, pwedeng mas bumaba pa, pwedeng tumaas pa. So, depende nga yun. Kailangan talaga dito is, ma-enjoy talaga ng mga player yung laro. No? Dahil hindi biro yung pwedeng magastos mo dito sa Axie Infinity, lalo na pag nandito ka sa ganitong ecosystem na talagang sa crypto, na sobrang volatile, minsan mataas, minsan mababa yung presyo. Minsan alam ko, minsan nararanasan ninyo na pag bumili kayo, biglang bababa yung presyo. Siyempre nakakapanlumo, sana hindi ka muna bumili. No? Ngayon, inaantay ko rin kasi yung sunod na codex, sa totoo lang. No? Kung magdi-DCA ako, sa codex ako DCA eh. So sa ngayon talaga walang movement. Hindi nadadagdagan yung Axie ko, hindi ako nagpa-participate sa bounty board, no? Nag-ATS lang ako ito lang. Nag-ATS shrine lang ako kahit sa bounty board yan, wala. Ayun, hindi ako nagpa-participate kapag walang codex. So kapag may codex lang kasi para double purpose. So yun lang. Yun lang yung aking bounty board, no. So hindi ako nagpa-participate kapag walang codex. Kapag may codex lang, no. Kasi para double purpose, nakakapag-DCA ako, no. Tapos at the same time nakakabili ako ng item. So double purpose, no. Makakuha ka ng mga rare na accessories o mga item. At the same time, nakakabili ako ng Axie, nakaka-earn ako ng BXS, at ini-stake ko yun. No? Yun ang ginagawa ko, pinapaikot ko lang yung aking So, ano pa bang sisilipin natin sa marketplace? Materials, line items. Medyo malayo pa tayo dito. Hindi ko masyadong nasubaybayan ng line items. Pero tingnan natin. Mostly kasi sa forest yung pinakamura eh. Filter natin sa Sabana. Hindi makita yung sa Sabana.
Hindi makita yung sa Sabana. Ayan, ito sa mga Sabana pinakamura ay ito 1.47. Kaso kung alam ko dagdag lang dito is XP ata o ano. Mamaya silipin natin dun sa page ng Axie Infinity. So sa materials, land items, lands, accessories. So yun lang naman ang sisilipin natin dito, no. So para lang makita natin, no, kung magkano yung ating magagastos. So tingin ko kung mag-a-advise ako sa inyo at terrarium lang yung habol ninyo, hindi worth it. No? Kailangan talaga nagpa-participate kayo doon. May mga channel dyan na pwede nyong makita yung mga meta ng mga teams na pwede kayo mag-participate kasi yun naman yun dapat double purpose din At least 10 sa mga aksi mo pwede mong paikutin para gamitin sa arena ng Origin at saka Classic. At may guild ka, no? Although mas marami ka nang kailangan gawin pero kung gusto mo pumasok sa ecosystem nito, kailangan mo talaga mag-participate. At syempre pag nagsimula ka, dami mo talagang magagastos. No? At pag titingnan mo yung ROI, sobrang tagal. Di ba? Ang computation na natin dati is ilang years, di ba? Years ang aabutin bago mo maka-ROI, balik taya lang yun. Di ano. Pero kung ang plano mo naman is ayun nga, kagaya nung sa akin, BXS, kapag-ipon lang din ako ng BXS, ini-stake ko, ginagamit ko sa game. So, okay yun. Kasi, araw-araw, lagi naman ako lagi ako nagpa-participate sa market. Kaya para sa akin, beneficial. Pero kung habol nyo dito is kitaan, hindi ito yun. Maghanap na lang kayo ng iba pa. No, pero kung kitaan talaga yung kagaya ito dati, magpa-farm, wala yun. Wala nang ganun ngayon dito. No? So, punta tayo sa page ng Axie Infinity. Yan. So, dito sa page ng Axie Infinity, so silipin lang natin yung mga pwede nating abangan. No? So, ito daw yun, magkakaroon na ng silbi yung mga fortune slips. No? So, sa Sabana, okay na okay kasi 3 slips lang. So, nakakapag-generate naman kasi ako ng 15. So, kahit pa paano, maiipon pa rin na maiipon yung mga fortune slips. Kailangan ko kasi yun para sa codex. Isa rin sa dahilan ko is nagtitipid din ako ng mga slips kasi gusto kong mag-participate sa codex ng mga pagre-roll. No? Actually, may mga nagbebenta rin ng mga slips Hindi lang ako pumapasok sa ganung market. Kasi para sa akin, tingin ko baka may iba pa akong paggamitan. Pero at least magandang bagay ito, at least nadagdagan yung utility ng mga fortune slips, no? Hindi na lang para sa bounty board. Yan. Tapos tingnan pa natin dito. So ito, post nila about sa Classic, no? Less global lunium, local yung benefits now applied through reduced global lunium. So yun daw. So ginagamit na rin daw yung mga about sa global, mas less na raw gastos. So ayan, no, nag-evolve sila ng mga ng kanilang mga parts, no? So para mas dumami yung kanilang tumaas yung kanilang mga ATS flame. Ito pang makikita natin. So ito pala yung off-season pala to. Hindi off-season to, so hindi pa nagsimula, no? July 18 ba? Ano ba? Hindi, wala pa yung sana. Ang sa Origin nag-start na, no? Sa Origin nag-start na ang bagong season. So sa Wednesday matatapos yung next Wednesday, no? Sa July 22, tama? No? July 22 yun, matatapos na yung So ito, ano ba to? Dojo. Yung iba talaga guys, hindi na ako nagpa-participate dun sa iba So, Axie na lang din talaga nilalaro ko. Classic, Origin, at saka ito, yung sa Terrarium, wala, sinisilip ko lang to Weekly, sinisilip ko siya pagka mag-ano. So, kung mapapansin nyo pala dun sa aking nabawasan yun kasi trinay ko mag-withdraw ng 2.5 ata yung DXS ko. Sinubukan kong withdrawin. So, may 3 days siya na cooldown bago na ma-receive na talaga doon sa iyong wallet. So, medyo matagal yun. But still,
na-receive ko pa rin naman. So, hindi naman siya na, tapos ito, yung katatapos lang na playtest, kaya hindi ako nakapag-update na ito. May oras kasi guys eh. May trabaho kasi ako. Ngayon, 12 o'clock ata ng tanghali dito sa atin. Hanggang alas 2 ng tanghali ata yun o hapon. Eh, umuwi ako galing trabaho 5. Eh, wala na ako naabutang ganun. Kaya, hindi na ako nakapag-ano. Pero, ang sabi nila dito, yan, axe, bow, lantern, dagger, tsaka tomb. Yan lang ang mga ginamit. So, wala rin yung flute. Diba? Sayang. Si favorite pa naman natin yung flute, no? Pero mostly, sabi ko nga, sana, pero yun nga, no? Yung axe talaga yan din ang una ko na predict na magiging okay gamitin ni axe. Kasi ano talaga siya, pangmaramihan siya, no? Yung bow, ewan ko, paano ano. Pero may lantern eh. Ang lantern kasi parang AoE din eh, no? Sa dagger, possible naman yun talaga. Hindi naman talaga malalaos yung dagger kasi syempre kung gusto mo yung mga fast pace, di ba? So dagger ka talaga. Yung tomb, okay. Lantern din, no? Kasi long range. Yung bow, ewan ko lang. Kaya hindi ko siya na-experience, sayang, no? Pero hindi rin siya masyadong ano eh. Hindi ko na rin siya, tingnan ko na lang yung mga nag-share, no? Yung, sa mismong PvP system, no? Ayan, so terrariums, ayun, dagger behavior, ito yung sa ano nila, no? So, yung inaabangan na lang natin is yung mga susunod. Ito, yung mga land boost, tapos yung mga fortune slips, accessories. So, yun na lang mga inaabangan natin eh. No? Dito sa terrariums, no? Pero, ayun nga, ang pinaka ano lang naman dito is, yung terrarium kasi, lumalabas lang na parang pang ano lang siya. Para magkaroon din ng silbi rin yung mga lands, mga axi, lalo na hindi na rin kasi importante kung gaano karami yung axi mo sa origin at saka sa classic, lalo na sa origin dati kailangan may 30 ka na axi para sa energy, at sa mga energy na yon makaka-gain ka ng SLP, so wala ng SLP doon, kaya ano pang silbi na magparami ka ng axi. So gumawa sila nitong terrarium. Ang nga lang, kailangan mo naman bumili ng land, no? So, para sa akin, kung hindi mo na rin naman magugustuhan yung game ng Axie Infinity, so hindi siya worth it, no? Maganda pa rin yung nag-e-enjoy ka sa game, nag-e-enjoy ka na nasa ecosystem ka, ginagawa mo yung part mo, no? Marami naman pwede talagang pagkakitaan dito, nga lang, kailangan mo talaga siyang tutukan, no? Tsaka isa pa, kailangan, sa panahon ngayon, kasama rin naman ito sa kahit papaano unti-unti akong bumibili dito, no. Nagpaparami pa rin ako ng Axie. Bakit? Kasi siyempre looking forward ako dun sa Atias Legacy. Yung Atias Legacy talaga, doon kasi magsisimula yung ecosystem eh. Maaaring maglagay sa terrarium, maglagay ng mga maganda pag may terrarium ka, maganda kung nagpa-participate ka sa origin, maganda kung nagpa-participate ka sa classic kasi may mga items ka sana doon na pwede mo magamit sa Atias Legacy, no? Pwedeng ganun. Kaya sana yun nga yun na yung kailangan eh. Yung magkaroon talaga ng ecosystem, hindi yung puro bili sa marketplace, bili dito. Sana meron din nagigain kasi para mas ma-maximize talaga. Kasi unang-una, kung gusto mo maging competitive sa origin, kailangan mong bumili ng pang-origin na Axie. Kung gusto mo maging competitive sa classic, kailangan mong bumili ng Axie talaga na pang-origin lang. O, tsaka nasa classic lang. Kung gusto mo naman sa terrarium, yun, specific, kailangan naka-evolve, collectible Axie. No? Sa Atias Legacy, lalo na. Ang daming combination sa Atias Legacy. Sa totoo lang, guys, no? Sobrang daming combination dyan. So, panibago na naman talagang mind twisting na naman kung ano yung mga combination ng mga yan. Kaya excited na rin ako dahil pinaghahandaan ko rin yan. Gusto ko rin talagang i-content, subaybayan ito. No? Lalo na mahilig ako sa mga RPG game. No? Kaya sana no, maging maganda yung launch talaga nung mismong Atias Legacy. No? Sana nga magkaroon ulit ng isa pang playtest, no, para matesting, makakita natin yung mga naging progress na.
So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Siyempre, i-like, i-share at siyempre mag-subscribe na rin dito sa ating channel. Sa ating mga supporters and subscribers, thank you so much sa inyo mga ma'am sir. At siyempre, magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!